mo naman yung nasa kaliwat kanan mo na magandang hapon. And sa mga kasama rin natin sa online natin, and kahit din sa mga magulang po na nandito, mga parents nyo, mga mothers, we welcome you and binabati po namin kayo ng Happy Mother's Day. Mamaya po, meron tayong konting mga program for you and babatiin po namin kayo. We want to meet you and saluduhan po kayo sa mga responsibilities ninyo. Praise God! Sino excited ngayon sa word ni Lord? Amen. Pwede bang i-congrats mo rin yung katabi mo, sabi mo sa kanya, congrats. Nandito ka, kingdom first talaga. Come on, with excitement naman, no? We are not in some place, we are at church. Pwede bang batiin mo siya ulit, sabihin mo, congrats! Nandito ka, ayan. Alam niyo po, ang maraming tao ngayon nasa iba't ibang mga places sa buong Pilipinas celebrating Mother's Day. Pero yung ating series ngayong month is all about Kingdom First. And yung Kingdom First na ito, tumutukoy po ito sa pangunguna natin o pag-una ng kaharian ng Diyos. Alam niyo po, ang bawat isa sa atin, we may be citizens of the Philippines, pero if we accepted Jesus in our life as our Lord and Savior, alam niyo po, si Jesus ngayon, kung siya ay nakatira sa buhay natin, we have a personal relationship with Jesus, then kabilang din po tayo sa kaharian ng Diyos. Kaway-kaway nga sa mga kabilang sa kaharian ng Diyos. Come on! Amen. Praise God. Now, syempre, sa kaharian ng Diyos, it's one big family. Kaya tinatawag po tayo na isang katawan ng Diyos o katawan ni Kristo. Kasi we are representing Christ. Pero alam niyo po, ang mga kabilang sa kaharian ng Diyos, meron silang katangian na taglay-taglay. And ito yung topic natin for today. It's all about kingdom attitude. Sabihin nga natin, kingdom attitude. Now, ano bang ibig sabihin muna ng attitude na ito? Pag sinabi pong attitude, ito yung pag-uugali o saloobin. Ito yung mga bagay na hindi nakikita ng katabi mo, hindi nakikita ng ibang tao, pero nakikita ng Diyos sa buhay mo. Pwedeng yung pag-uugali mo, iba dito sa church, iba sa bahay nyo, iba rin sa school, or iba rin sa trabaho. Pero may isang entity or nag-iisang Diyos na nakakakita ng lahat ng bagay kahit itago natin ito sa lihim. Kaya alam niyo po, ang pag-uugali ng tao, minsan lalabas yan in crucial times. O kaya kapag meron kang nararamdaman na extreme sadness, extreme happiness, doon natin minsan madalas na ipapakita kung ano talaga yung ugali natin. And you know what? Ang pag-uugali po o saloobin natin, ito yung magpapakita kung kanino talaga tayo kabilang. If you are with Jesus Christ, may papakita niyan kung kay Jesus ka talaga. Dahil tandaan po natin, ang bawat isa sa atin, kung meron tayong attitude, nire-reveal lang po nito kung kanino ba tayo kabilang. If you are part of God's kingdom, then dapat aligned ka sa katangian, sa pag-uugali o saloobin na meron ang isang taong kabilang sa kaharian ng Diyos. Number 1 natin, attitude reveals alignment. Can you say it with me? Mas malakas na boses. 1, 2, 3, go. Pwede ba yung kumain naman? Yung may energy. Come on. 1, 2, 3, go. Praise God. Yan. Ang attitude po, hindi lang tumutukoy ito sa nararamdaman mo, kundi sa kung sino ang nire-represent mo. And alam niyo po, maraming mga apostles, and kahit po isa na rin doon, si Apostle Paul, ang nagsabi sa Philippians chapter 4, sa mga Christians na kausap niya sa Philippi, sabi niya, gayahin niyo ang ugali. Hindi sinabi ni Paul na ang sarili ko, yung ugali ko gayahin niyo, o kaya ugali ni Peter,
ugali ng mga ibang apostles, gayahin nyo. Ang sabi ni Paul, especially sa mga Christians, meron ba akong mga Christians na kausap ngayon? Ang sabi ni Paul, gayahin nyo ang ugali ni Christ Jesus. Kasi po, mga kapatid, kaya tayo tinawag na Christians, we bear the name of Jesus Christ. Ibig sabihin, kung part ka sa family na yon, merong identity yung family mo. Diba, ewan ko sa inyo, sa mga barangay ninyo, community ko saan kayo kabilang, pag sinabing ganito yung apelyido, ganito yung mga pangalan, ay mga ganyan, mababait yan. Ay yung mga ganito, sila yung ganyan. Meron na kagad preconceived notion ang mga tao pagdating sa pangalan na binibear mo. Kung kaya, kung talagang sinasabi natin that we are Christians, talagang sinasabi natin, Christian po ako, Pastor, I follow Christ. Kailangan nakikita ito sa kung anong lumalabas sa ating buhay. Bakit po? Dahil mga kapatid, kung ano po ang puno, siya ang bunga. And si Lord po, hindi siya tumitingin sa panlabas, of course, na itsura natin, pero tumitingin siya sa puso. At yung laman ng puso natin, makikita yan hindi sa itsura mo, kung hindi sa pag-uugali mo. And alam niyo po, wag naman sana na darating na bukas, of course Mother's Day ngayon, pero bukas po ay election. Sino sa inyo mga boboto? Taas naman kamay, mga boboto. Ayan, may mga boboto dito. Wag naman po sana, next slide, na magsisimba tayo ng Sunday pero boboto na magnanakaw or corrupt ng Monday. Okay? Kailangan, kung talagang align ang buhay natin kay Lord, kailangan ayusin na natin hindi bukas kundi ngayon. Amen? Amen? Kaya para po yan, ewan ko kung naka-encounter na kayo sa airport, next slide, na kung saan meron doon, di ba, dinadaan yung mga gamit, tapos tinitignan, hindi naman kung anong itsura ng kagamitan mo, kundi anong tinitignan, yung laman. Hindi binibilang kung ilang damit yung nilagay mo doon, sa maleta mo, sa bag mo, hindi tinitignan kung gaano karaming pera yung nandoon, ang tinitignan kung anong laman. And you know what? Ang Holy Spirit, siya po yung detector ng spiritual attitudes natin. Alam niyo po, tayo mga Kristiyano, to be honest, we are not to see is to believe. Bakit? There are more things in life na totoo kahit hindi natin nakikita. Di ba sabi ng iba, patunayan mong may Diyos at ako'y maniniwala. Okay, sige, patunayan mo rin muna na may pagmamahal, may galit, may puot, may emotion, may sama ng loob. Kasi those things are real, amen? Hindi natin nakikita, pero nakikita yung fruit saan? Sa ginagawa na lang natin. Merong mga taong tahimik lang, pero mahal ka niyan. Amen? May mga tao na kung saan, hindi naman sila talaga showy sa affection nila, pero mahal ka niyan. Hindi rin naman lahat na nagbibigay at tumutulong sa kapwa ay nagmamahal. Hindi rin porkit kinis ka, mahal ka. Tignan natin si Judas, di ba? Kaya makikita natin, there are real things in life na hindi nakikita ng tao. And isa sa mga reality na yon, yung attitudes o yung saloobin na taglay-taglay natin. At alam nyo po, hindi lang ini-scan ng Holy Spirit, next slide please, ang actions natin. Kundi ini-scan niya rin, kasama po doon yung intentions natin. Ano yun? Mga bagay na iniisip natin. Motives natin, yung kadahilanan, bakit mo ba ginawa yung isang bagay. Hindi yun ma-judge ng kahit na sino sa atin. By the way, kahit po may gawin tayo maganda o masama, may masasabi pa rin ang kapwa natin. Pero, kung ano yung nasa sa loobin natin, yan yung nakikita ng Diyos. Diyan tumitingin ang Diyos. Kung kaya ang greatest example natin, hindi po ang tao, no? Hindi ang mga disciples ni Jesus, kundi si Jesus Christ mismo.
And si Paul sa Philippians chapter 2, nagpatuloy po siya sa kanyang pagsabi sa mga Christians na sa kanya, kay Jesus Christ, ang nature ng pagiging Diyos. So ano ibig sabihin ng nature ng pagiging Diyos? What makes God God, siya yon. So example, if God is God, He should be all-powerful, makapangyarihan, omniscient, alam ang lahat ng bagay, omnipresent, present sa lahat ng dako, walang malilihim sa Kanya. Amen? And He should be the eternity or the Alpha and Omega. And ang nangyari, tignan niyo po, pero ang sabi nito ng Bible natin, pero hindi niya pinagpilitan ang pagiging pantay niya sa Diyos. Dalawa bang Diyos po ito? Marami bang Diyos sa Bible? Hindi po. As Christians, we believe in the doctrine of Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hindi po yung tatlong Diyos, pero iisang Diyos. But revealed in three distinct persons. Kasi bakit ganon? Bakit tatlong persons ang Diyos? Dahil po, kung ang Diyos ay mapagmahal, in which we believe, amen, hindi po pwedeng ang Diyos ay mapagmahal at epitome siya ng pag-ibig kung siya ay iisa lang. Talaga na in a sense, isang person lang. Bakit? Hindi niya mapapakita ang pag-iibigan. Kasi kung mag-isa lang siya, magiging selfish lang siya. At kung mamahalin niya lang ang creation, of course, magiging reliant ang pag-ibig niya sa creation. That is why ang Trinity, mga kapatid, tinatawag na tri-unity. And isa doon, si Jesus, ang tinatawag na God the Son. And si Jesus po, siya yung pinadala ng Father para tayo ay iligtas. Ang Diyos nagkatawang tao. Hindi para magpakasarap dito or mag-vacation dito sa lupa, kundi talagang i-give up niya ang kanyang pagiging Diyos. Ano yung i-give up niya ang pagiging Diyos? Tignan natin, verse 7. Ang sabi po, give up niya lahat ng meron siya. So, nabasa natin kanina, ang nature ng pagiging Diyos ay all-powerful, no? Omnipresent, omniscient. Ang Diyos, kung siya ay magkakatawang tao, ikaw ba, tanongin mo yung katabi mo, sobrang lakas mo ba talaga? Hindi, di ba? Kasi there are certain weights lang na kaya nating buhatin. Ikaw ba ay napapagod? Kaya mababasa natin si Jesus sa Bible ay napagod. And may time na natutulog din si Jesus. Kasi bakit? Ikaw rin ay inaantok. Kaya gisingin mo yung katabi mo. Ayan. So ngayon, anong sabi? At namuhay na isang alipin. Hindi po literal na alipin, pero ang sinusunod niya po ay kalooban ng Diyos Ama. Pinanganak siya bilang tao, at nang maging tao siya, tingnan niyo po sabi, verse 8, naging humble siya at masunurin hanggang kamatayan. Oo, kahit hanggang mamatay siya sa krus. Alam niyo po, maraming nagtatanong, bakit hindi na lang outright sinasabi ni Jesus sa Bible na siya ang Diyos? Wala po kayo mababasa na, ako ang Diyos, luhuran niyo ko. Bakit? Kasi kahit sino man po na mga tao na magpo-proclaim nun, hindi naman pa rin sila basta-basta papaniwalaan. Pero si Jesus, yung attitude niya, makikita natin na hindi niya po fineflex yung status niya. No? Hindi siya arrogant sa status niya. Although He is God, na nagkatawang tao lang, pero sinuko niya yung pagka-Diyos niya sa Diyos Ama. At next slide, hindi siya nag-demand na paglingkuran. Ano pong ginawa niya? Siya po ay naglingkod. Biruin nyo yung mga disciples noong unang panahon, hindi pa katulad sa panahon natin na may sapatos tayo ngayon, protected yung mga paa natin. Noong una pong panahon, hindi nila alam kung ano na yung natapakan nila. Kasi wala naman talagang matitinong mga daan. Pero alam nyo ginawa ni Jesus noon? Hinugasan niya ang paa ng mga disciples.
di natin alam kung anong amoy pa nga ng paa noon eh. Dahil sa dumi ng tinatapakan nila. Pero tingnan nyo, naglingkod pa din si Jesus. At ano pa nangyari kay Jesus? Hindi rin siya na-offend sa betrayal. May mga tao na kung saan tinraidor siya, pero siya po ay nagpatawad. Na-experience ni Jesus, mga kapatid, itong 4 na bagay. He was betrayed, he was mocked, nasabihan siya ng kahit na anong mga kasinungalingan, inasar siya, lahat ng klase ng names na pwedeng banggitin sa kanya, sinabi sa kanya, and he was denied. Ginawan mo ng maganda yung mga tao, yung mga disciples mo, lalo na si Peter, pinrovide mo lahat ng kailangan niya, and yet, he denied Jesus. And then si Jesus, tingnan niyo po, yung last, he was crucified. Bakit? Anong nangyari? Ano bang ginawa ni Jesus? Wala naman po talagang kasalanan si Jesus. Kung kayo po madidiin sa isang bagay na hindi nyo naman talaga ginawa, anong mafe-feel nyo? You will feel so bad and so bitter about it. Pero mga kapatid, next slide, hindi niya hinayaan na ang ginawang hindi maganda sa kanya ay manguna kaysa pagsunod niya sa gusto ng Diyos Ama. It is something na makikita natin sa buhay ni Jesus pala, talagang he was the perfect example of how we can live. Meanwhile, ang mga tao po noong unang panahon, ang common is, pag ginawang ka ng masama, anong gagawin? Gagante. But Jesus promoted non-violence and love. Kaya yung mga tao po noong unang panahon, hindi nila lubos ma-imagine yung bagay na yun. Na possible pala yun. Sa panahon lang natin, naging great na kasi ang influence ng Christianity sa mundo. But if you will just look around the history, kahit po ng mga iba't ibang ancient civilizations, tinitreat talaga nila ang kapwa nila as lower than them. Kaya kung mabubuhay nga lang tayo 2,000 years ago sa Roman Empire era, alam niyo po, kawawa ang mga slaves. Kawawa ang mga taong mas mabababa sa position nila. Kaya sa buhay po natin, pwedeng gusto naman tayong i-promote ni Lord. And sometimes, hinihintay lang niya na ayusin naman natin yung attitude natin. Because He wants us to be better, not bitter. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, better, not bitter. Gusto niyang maging maayos yung attitude natin para sa ganun, pag pinromote tayo, hindi tayo babagsak ng mataas. Kung hindi, talagang mag-glorify natin si Jesus sa buhay natin. Alam niyo po, sa kingdom of God, ang daan para ikaw ay ma-promote ay hindi po magpakataas o magpaka-arrogant, kung hindi magpakababa ka. Katulad na lang din ang ginawa ni Jesus. And another story in the Bible na makikita natin na nakaranas din ng betrayal, denial, no? At iba pang mga trauma ay walang iba kundi po si Joseph. Si Joseph in the Bible, pag nabasa natin ang story niya sa Genesis chapter 37, 39 hanggang 50, alam niyo po, siya yung tao na kung saan he was sold into slavery ng sarili niya pong mga kapatid. No? Nakaranas po si Joseph ng trauma. Next slide please. Betrayal and rejection. Kung merong tao na magsasabi na, may karapatan akong gumante, may karapatan akong balikan ang mga taong sumakit sa damdamin ko, perhaps it is Joseph na talaga. Pero something different happened sa buhay ni Joseph, of course. Oo nga, he was sold into slavery, may hindi maganda nangyari sa buhay niya. Pero katulad ng kinanta natin kanina, na
we can see a victory na yung isang negative situation, pwedeng magkaroon ng pagbabago doon. God can turn around something that is evil for good. Kaya alam niyo po, sabi sa Genesis chapter 50, and this was the time na kung saan si Joseph po yung second in command sa buong Egypt. Para ba siyang vice president, ano? And siya ngayon yung namamahala sa pagdidistribute ng pagkain doon sa mga tao na bibili. Kasi at that time, nagkaroon po ng global na famine. At nakita niya mismo yung mga kapatid niya, kaharap niya. Pwede siyang maging bitter, pero nag-decide siya, I will be better. And naging maganda talaga ang kinahinatnan. Bakit? Tignan niyo po, sabi, nung kaharap niya yung mga kapatid niya, verse 20, pwede bang sabay-sabay natin basahin? 1, 2, 3, go. Oo, masama nga ang ginawa niyo sa akin. Pero binaligtad yon ng Diyos at ginawang mabuti para maraming buhay ang maligtas gaya ngayon. Kaya alam niyo po, sa buhay ni Joseph, makikita natin, pwedeng minsan din, masasalamin natin yan sa atin. Pwedeng may mga tao na kung saan binitray tayo, tinraidor tayo, may mga tao siguro na pinanggalingan ng traumas natin sa buhay. Ano? O kaya, kapag nakikita mo yung mga taong yon, pwedeng bumabalik sa yung negative thoughts, yung pain, pero God has a reason for it. Perhaps the Lord is putting you in a position and one day kakaharapin mo ulit yung trauma na yon, yung betrayal na yon, yung pain na yon, but gusto ni Lord, nasa sa ayos yung attitude mo. Hindi ka nandoon sa lugmok na kalagayan. Gusto ni Lord, yung magiging channel ka of love, of being better, hindi bitter. And alam niyo po, sa buhay na lang natin, ang gusto talaga ni Lord, maging aligned tayo sa Kanya. Kung sino siya, amen? Ganon din tayo. Kahit mahirap, kailangang gawin. Alam niyo po, may illustration ako sa inyo, pagpaumanhin nyo na, kasi, wag mo na yan, okay? Balikan lang natin, okay? Kasi, sa polo na lang natin, sino mga may polo dito, paano kayo nagsusuot ng polo? Siyempre, di ba, kung hindi align yung botones, ano mangyayari? Pangit tignan. So, example natin, ito, botones ko dito. Okay ba? Okay ba? Hindi. Maganda tignan? Tapos sasabihin niyo sa akin, ay hindi ayos buhay ko, pastor. Di ako aligned kay Lord. Lalabas ka, tas ganito, anong sasabihin sa'yo ng mga tao? Ba't ganyan ang buhay mo? Intindihan natin, ba't hindi maayos ang buhay mo? Tapos sabihin nyo, pastor, siguro tsaka ko na lang aayusin. Siguro sa bandang dulo na lang. Teka, tignan ko muna kung kasya. Ayaw. Ayan. Pasok. May hawak kasi ako. Ayaw talaga. Makuha yung Kanina okay. Ayan. Ang tagal. Ayan. Sa dulo na lang, pastor, aayusin. Kaya lang, okay pa rin ba? Hindi. Bakit? Kasi most of the time, sinasabi natin, pastor, tsaka ako na lang, siguro pag matanda na lang ako, pagka-graduate ko na lang, doon ko na lang aayusin buhay ko, doon ko na lang i-align yung buhay ko kay Lord. Kaya lang, ganito hinat na natin. Kung di natin naayusin yung ngayon, amen? Kung di natin ayusin yung ngayon, walang mangyayari. Ganun pa rin tayo. So, anong kailangan natin gawin? Ayusin yung ngayon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, i-align mo ang sarili mo kay Lord. So,
Minsan, makakaranas tayo, next slide, ng mga matitinding rebuke. Kokorek ka, sisitahin ka sa sinabi mo, paraan ng pagsasalita mo, pagchat mo. Pwedeng sasabihin ka ng leader mo o kaya ni pastor, bakit ganito ginawa mo? Pero what if yung mga bagay na yon, part pala talaga yun ng paglago natin? Sino sa inyo nakakaranas ng discomfort habang tumatanda? May ilan sa inyo, di ba, kung babae kayo, nararanasan nyo kapag nagdadalaga na kayo, nagkakaroon kayo ng menstruation. And normal yun dahil bakit? Tumatanda ka. Pag sa mga lalaki naman dito, kapag nagbibinata ka na, ano nangyari? Tinuli ka, di ba? Pero may discomfort doon. Oo nga, tumatanda ka, nagkakaroon ka na ngayon ng balbas, ng bigote, ang hirap na laging i-shave. Pero parte yun ng pagtanda. Tumatanda ka pa lalo, nababawasan na yung buhok mo, nakakalbo ka na, parte pa rin yun ng pagtanda. Sumasakit na yung tuhod mo, ang hirap na maglakad, mabilis ka na kagad mapagod, pero parte yun ng pagtanda. Hindi pwedeng babalik ka sa pagkabata, tapos biglang, meme, hindi pwedeng ganun. Amen? Hindi pwedeng ganun. Kaya, kapag meron tayong mga pains na nararanasan, sometimes it is to correct us. Kaya minsan sinasabi sa atin ng parents natin or ng ate kuya natin, matanda ka na, hindi ka na bata, wag mo nang gawin yan. Amen? And sometimes, pag naisip mo, nakita mo, hindi ka napili rin sa isang bagay na tingin mo naman deserve mo, maybe God is saying, test ito sa'yo. Magsiserve ka pa din ba sa akin kahit hindi ka napapansin? Magsiserve ka pa rin ba kay God kung wala kang titles? Magsiserve ka pa rin ba kay God kung hindi ka napapansin? Because that is what God wants. Hindi pataasan ng pride, amen? Kung hindi pababaan sa Kanya. Pangalawa, offense is a trap. Ang pagkakaroon po ng laban sa isa't isa ay isang patibong ng kaaway sa ating mga buhay. Alam niyo po, offense will come. Hindi natin mapipigilan yon. Pero kung patuloy ka pa rin doon, na meron kang laban sa isang tao, hinanakit, sama ng loob, choice mo na yon. No? Choice mo na yon. Kasi sometimes, kung hindi ka naman kaya patumbahin ng demonyo gamit yung mga iba't ibang problema sa buhay, talagang matindi yung yung problema sa finances, next slide, o kaya may mga problema ka ngayon sa school mo, sa trabaho mo, kung di kanya kayang patumbahin sa mga problema na yon, sometimes He will use people around you. Para sa ganon, hindi mo masunod yung kalooban ng Diyos. Bakit? Ano bang kalooban ng Diyos sa buhay natin? Mahalin ang Diyos ng buong isip, puso at kaluluwa natin. At pangalawa, ano yon? Mahalin ang ating kapwa. That is what God wants. Pero gagamit ang dyablo ng mga offenses para hindi natin magawa yung second commandment. Or yung pag-sum up ni Jesus ng second commandment na yon. Kaya ang gusto ng dyablo sa buhay natin, he will want to steal, to kill, and to destroy your life. Alam niyo po, sa buhay natin, ayaw ni Lord talaga ng merong broken family, broken relationship. Hindi naman talaga kalooban ng Diyos yun. But probably kaya rin natin nararanasan, dahil sa nagagamit tayo o kaya ang ibang tao para magkaroon ng offenses sa isa't isa. Tingnan niyo po ang sabi ng Luke chapter 17 verse 1, sinabi ni Jesus sa mga disciples niya,
ang isang siguradong bagay. Anong sabi dito? Tignan niyo po, siguradong dadating ang mga tukso para magkasala ang mga tao. Hindi sinabing dadating ang tukso at yung tukso na yon pagkakasala, kundi ano sabi? Para magkasala. Ang tukso po, pag ikaw ay tinutukso, hindi ka pa nagkakasala. No? Nasa on the way ka pa lang. Kaya habang maaga pa, wag mo nang simulan. Habang maaga pa, putulin mo na. Lumayo ka na. And ano pong sabi, pero grabe ang mangyayari sa taong nagiging cause para magkasala ang kapwa niya. The truth is this, mga kapatid, undeniable to, sasaktan ka ng mga tao. Whether you like it or not, may nagawa kang mabuti o masama, pwede ka nilang saktan. At hindi ka maiintindihan ng ibang tao. Kahit kapamilya mo, hindi ka nila basta-basta maiintindihan. Makakalimutan ng mga friends mo na isama ka. Makakalimutan ka rin nila. At hindi kayo mag-a-agree sa lahat, lalo na pagdating sa politics bukas. No? Hindi kayo mag-a-agree sa lahat. Pero, sa kabila ng yan, kung dahil truth pala lahat yan, nangyayari sa buhay natin, ano ngayong gagawin natin pagdating sa offenses? Anong gagawin natin ngayon pag parang nafe-feel natin, sumasama loob natin sa ibang tao? Anong gagawin natin ngayon kapag merong mga ginawa sa atin yung mga taong di maganda? Kailangan yung mindset natin mag-iba. Sabihin natin, next slide, I'm too anointed to be offended. Sabihin nga natin yon sabay-sabay with a loud voice. 1, 2, 3, go! I'm too anointed to be offended. I'm not falling for Satan's trap. I'm standing in God's truth. Ano pong ibig sabihin nito? Anointed in the Bible means kasama mo si Lord. Kasama mo si Lord. If God is with you, kung ang nature ni God ay love, forgiving, may peace, security sa Kanya, may joy na nagmumula sa Kanya, of course, kasama mo si Lord. Amen? So, kung si Lord kasama mo sa buhay mo, and siya ang love, joy, peace, and nagpapatawad siya sa mga tao, hindi ka basta-basta ma-offend. Amen? Kasi natural na darating yung tukso ng offenses. And alam niyo po, unfortunately, ito yung nangyayari ngayon, maraming mga tao po nawawala sa church, hindi naman dahil sa, ay nagkasala ako kaya aalis na ako ng church. Hindi naman dahil doon. Kundi marami pong tao offended. Pwedeng na-offend sila sa mga nasa loob sa church. Minsan ang feeling nila, nagiging mababa ang tingin sa kanila, nag-iiba ang tingin sa kanila. Sometimes din, na-offend dahil it is Satan's trap. If Satan cannot bring the church down, gagamit siya ng mga tao, kahit nga disciples ni Jesus, ginamit ni Satan, di ba? Para pigilan ang alin? Pagpapapako ni Jesus sa cross. Sabi ni Peter kay Jesus, hindi mangyayari yan. Dadaan muna sila sa katawan ko. Anong sabi ni Jesus kay Peter? Get behind me, Satan. Bakit? Kasi sometimes, kahit yung closest friends natin, alam niyo po, pwede silang gamitin ni Lord to hinder God's plan for our life. Kaya, hindi porket friends mo, kakampi mo na kagad. Sometimes, yung closest pa sa atin, they can be used by God para i-hinder ang plans niya sa buhay natin. Next slide. Offense actually blocks spiritual growth. Hindi ka lumago-lago. Kaya tignan niyo po si Jesus,
nagmodel siya ng pagpapatawad sa kapwa. Pinakita niya na siya mismo, he has that every right to be offended. Pero the world has become a better place kasi merong Christianity. Tingnan niyo po, yung self-sacrifice ni Jesus, kung walang ganon, kawawa ang mga bata sa kapanahunan ngayon. Matutulad lang ho, pag binasa niyo ho yung history ng Aztec civilization, kahit din po sa Turkey, yung Göbekli Tepe na isang ancient ruins, dun ho ginagawa yung mga child sacrifice. Yung mga human sacrifices. Tas kita pa dun, pag chinap off yung, medyo lang to yung description, pero ganito po nangyayari talaga noon, is kapag chinap off ang ulo ng isang tao, yung blood dadaloy doon, tapos susunugin yung blood na yon, pati yung body ng tao, para ma-please ang gods. Kasi parang, kung mas mataas na klase ng sacrifice, the Lord daw will answer the prayers. Pero tignan nyo, wala namang inuutos si God in the Bible na mag-sacrifice talaga ang mga tao ng tao din mismo. Kaya kung titignan natin, if the Lord is promoting love para sa kapwa, ano siya? He is the epitome of love. Kaya dapat magpatawad sa nakakasakit sa atin. Kahit mahirap. Amen? Tignan niya, si Jesus sa cross, anong sabi niya? Next slide. Niya sinabing, Tatay, magpaulan po kayo ng apoy at lipulin niyo sila. Anong sabi ni Jesus nung nasa cross siya? Tatay, patawarin mo sila kasi hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya yung old cycle ng buhay natin pwedeng ganito, no? Old cycle ng buhay natin, hurt tayo, tapos maka-feel tayo ng offense, anong gagawin natin? Didistansya ka na. Anong gagawin mo? Mag-a-unfriend ka, magli-leave ka na, hindi ka na magpapapansin sa mga kapatiran, di mo na sila papansinin, i-isolate mo na lang sarili mo, mag-iisa ka na lang, tapos hanggang sa malamig na yung puso mo. Kahit na anong reach out sa'yo, hindi ka na ma-reach. Out of service na. Pero ngayon, na meron tayong buhay at kabilang ka sa kaharian ni Lord. Amen? Bago na ang cycle. Sabi mo sa katabi mo, bago na ang cycle. Anong cycle na ngayon? Kung tayo ay na-hurt, anong next? Forgiveness. Para rin magkaroon ng healing. At magkaroon ng kalayaan. Para rin ikaw ay lumago. Because that is the way how we as Christians should live. Of course, mahirap gawin. Amen? Pero by God's grace, makakaya natin. Amen? Konti ang nag-amen. Makakaya natin. Amen? Amen? By God's grace. Last but not the least, the vision starts with a negative assumption. Ano yung assumption? Ito yung mga advance na pag-iisip sa isang bagay. Yung alam niyo yun, buo na kagad yung story sa isipan mo. Halimbawa, one time, meron kaming on the way kami nun sa church, Sunday, na traffic kami, 2 hours kami sa SLEX. Tapos, meron palang nabangga na, na parang van, Tapos, nung nakita ng mga kasama ko noon, sabi, ay, hala, nabangga, meron mga daladalang gamit, siguro overweight. Ay, ano yan? Hindi, yun eh. Siguro, yung preno niya, hindi talaga kumagat. No? Pwedeng meron na tayo kagad assumption, buo na kagad yung story sa isip natin sa mga nakikita natin. But, ang attitude natin, ito po yung pruweba na iba tayo sa ibang mga tao. Na ang isang kabilang sa kaharian ng Diyos, iba siya. Hindi siya mas mabuti, kung hindi iba siya dun sa walang relationship sa Diyos na buhay. Ano pong ibig sabihin nito?
Ibig sabihin nito, sa ugali, pag-uugali, klase ng pag-iisip, iba siya. Amen? And gusto kong maging guidelines nyo rin to sa buhay nyo para ma-discern nyo kung ano yung gusto ni Lord sa inyong buhay. Kung ano yung ayaw ni Lord, syempre, yun yung lalayuan natin. Kaya sa mga boboto po dito, pwede nyo maging guidelines to, Proverbs chapter 6. No? Sabi, verse 16, may 7 ayaw si Lord. Ayaw daw ni Lord. Ano yun? Galit na galit siya sa mga ito. Anong sabi? Yung mayabang. Sabi mo sa katabi mo, hindi ako yun. Pangalawa, yung sinungaling. Sabi mo sa katabi mo rin, hindi ako yun. Kung talagang totoo, syempre, huwag ka magsisinungaling. Number 3, pumapatay ng mga inosente. Number 4, nagpaplano ng masama. Number 5, nagmamadaling gumawa ng hindi tama. At tignan nyo to, verse 19, tumetestigo ng hindi totoo. And tignan nyo yung pang 7, last but not the least, sabay-sabay nga nating basahin. 1, 2, 3, go. At yung... Okay. So, isa sa ayaw ni Lord, yung nagkukos ng division. Isa sa ayaw ni Lord, yung nagkukos ng division o pagkakaaway-away sa isa't isa. Kaya, next slide, kung hindi po natin alam ang buong story sa isang kwento, sa isang bagay, maglalagay po yung kaaway dun sa mga blanco na yon ng kasinungalingan, insecurity, pride, at saka pain din sa past natin. Magbubulong yan ng, ay, kaya niya ginawa yan kasi ganito. Hindi ka niya in-invite doon kasi, ay, may ganitong pain kang naranasan noon sa kanya. Papaalala niya yun sa'yo. Naintindihan natin? Kaya sometimes, imbis na ang galit mawala, ano nangyayari? Nag-overflow. Hanggang sa mag-burst out na lang ang isang tao. Alam niyo po sa Bible, maraming examples niyan. But one notable example ay makikita natin sa Joshua chapter 22. Yung tribes po ni Reuben, Gad at kalahati ng Manase, gumawa ng altar, malapit po yon sa Jordan River. And by the way, nung una pong panahon ni na Joshua, wala naman po talagang altar for the Lord kasi wala naman pong sculptures ni Lord nung unang panahon talaga. Wala namang ganun kasi bakit? Ang Diyos ay buhay. At saka hindi niya po kamukha talaga ang tao. Kasi Diyos siya, spirit. Okay? So ngayon, ang mga tao na nakapalibot sa kanila, nag-worship sa iba't ibang gods and goddesses. Ito yung maliliit na G. Kaya may maririnig tayo kahit sa mga, siguro, lolo-lola natin, may Diyos ng karagatan, Diyos ng kagubatan, di ba? Diyos ng bundok. Parang may mga iba't ibang Diyos. May Diyos ng ulan, ganyan. So, noong unang panahon, ganun pa rin ang nasa isipan ng mga tao. But the way that they worship these gods and goddesses was actually hindi naman mag-o-offer sila ng burnt sacrifice na animals. Ang way noon po nung unang panahon to please the gods ay pumatay ng kapwa-tao. Ulitin ko po, pumatay ng kapwa-tao. Ganun ho, ka-invaluable ang buhay nung unang panahon. And nakita, sabi, na nalaman na yung 3 tribes sa Israel na nagtayo sila ng altar. Ano kaya itong altar na ito? So ngayon, Joshua chapter 22 verse 11, sabi po, at nang malaman ito ng ibang mga Israelites, sinabi nila, ano sabi John? Tanong nyo, alam nyo ba? Tanong nyo, parang ngayon, di ba? Uy, Mars! Alam mo ba? Pansin nyo?
that same thing na gossips na meron ngayon, chismis, hindi yan ngayon lang nangyari. Nung unang panahon pa, meron na. And tingnan nyo sabi, alam nyo ba, nagtayo ng malaking altar sa hangganan ng Kanaan na malapit sa Jordan ang mga tribes ni Reuben, Gad at ng East Manasseh. Tingnan nyo hindi nila nalaman yung context, pero verse 12, like you and me, sinabihan ka siguro ng kaibigan mo, oy, alam mo, sabi nung kaibigan natin na si ganito ka daw. Ikaw naman, ready ka nang kumuha ng itak, o kaya kumuha ng plato para anuhin yun, batuhin. Kasi tingnan nyo sila verse 12, sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. Nang marinig ito ng mga Israelites, nag-gather silang lahat sa Shiloh para girahin ang mga nasabing, ready na kagad silang makipaglaban at this time. Parang tayo, di ba, pag nakarinig tayo ng rumors, ng chismis, parang true na kagad sa atin, totoo na yun. Hindi naman natin talaga personally nakita, hindi naman natin nakausap mismo yung mga tao, pero ready na tayo kagad makipag-bash sa Facebook, sa social media, without even knowing the actual truth. So ngayon, may ganyang stories noon. Magkakamali pa ba tayo ngayon? Magkakamali pa ba? Hindi na. Kaya tignan nyo po ginawa nila, praise God, kasi hindi sila nakipaglaban, hindi kagad nila pinatay yung mga taong ito. Kundi anong nangyari po? Verse 13, pinadala ng mga Israelites si Phinehas, ang anak ng priest na si Eleazar sa mga tribes ni Reuben, Gad, at ng East Manasseh. Then tignan nyo po, pagpunta ni Phinehas, tinanong niya ang mga tribes, verse 16, ito ang sabi ng buong bayan ni Lord, anong katraidoran itong ginawa nyo laban sa Diyos ng Israel? Nagtayo kayo ng sarili nyong altar para magrebelde laban kay Lord? Tinalikuran nyo siya. Ngayon, siguro forward tayo dun sa verse 26. Anong sabi? Verse 26, kaya nagkasundo kaming magtayo ng altar, ano daw? Hindi para sa handog na susunugin o pagsasacrifice, sabi nila, kundi bilang witness sa pagitan natin at ng mga generations na susunod sa atin na nagsiserve kami hindi sa maliliit na G, kundi kanino? Malaking G, kay Lord. Amen? At next, ano pong sabi? Sa harap ng banal na tent, gamit ang mga handog na susunugin, mga sacrifice at mga peace offering. Dahil dito, hindi sasabihin ng mga anak nyo sa mga anak namin na wala kayong kinalaman kay Lord. Sometimes, di ba, kapag merong offenses sa atin, ang tendency kagad natin is kampihan siguro yung mga tao na meron ding offenses sa ibang mga tao na yon kung kanino rin tayo offended. But kailangan din natin una sa lahat makausap yung mga tao kung kanino tayo offended. Kasi pag hindi natin ginawa, it will cause division and will lead to destruction. Kaya this week, mga kapatid, kung nakakaramdam ka ng laban sa isang tao, huwag kang tumahimik. Huwag kang mag-open up sa iba. Huwag mo i-open up agad sa friends mo. Bakit? Kasi ang tendency, sila yung kakampi sa'yo. Lumapit ka mismo dun sa tao na yon. Amen? Kaya ang mindset natin ngayon, sabay-sabay natin basahin, 1, 2, 3, go, papaniwalaan ko muna yung best. Hindi ko muna i-assume yung worst. Next slide, sabay-sabay basahin, 1, 2, 3, go. Ika-clarify ko muna, hindi i-crucify. Amen? Kaya kahit po sa author ng Psalms, sa Psalms 133, nagsabi ng ganito. Tingnan niyo yung sa song nila, no? Ang ganda talaga at sayang makita pag ang magkakapatid ay nagkakaisa. Maganda palang makita kapag nagkakaisa tayo.
Kapag nagkakaisa ang mga tao, may pinramis si Lord na blessing niya. Ano yon? Buhay na. Buhay na. Kaya tignan niyo po, sa langit, hindi pwedeng may division. Amen? Hindi pwedeng may sama ng loob. Matthew chapter 6 nga eh. Kung gusto niyong patawarin kayo sa mga kasalanan ninyo, kailangan magpatawad din kayo sa kapwa ninyo. Kasi kung di nyo gagawin, hindi rin kayo papatawarin ng Diyos Ama. Kung kaya, i-cleanse natin ang ating puso kay Lord. Magpatawad tayo sa mga taong nakakasakit sa atin at kahit patuloy tayong sinasaktan. Alam niyo po, hindi natin kailangan mag-agree sa lahat para magkaroon ng unity. Pwedeng iba yung boboto ng katabi mo bukas, iba yung iboboto ng mga family members mo, o kaya ng ka-churchmates mo. Ang unity po, hindi naman ito tumutukoy sa pagkakapare-parehas. No? Ulitin ko po, ang unity, hindi tumutukoy sa pagkakapare-parehas, kundi sa pagpapakumbaba. Amen? Kasi nagkakaisa kapag nililay down natin ang ating buhay sa isa't isa. Kaya kung gusto po natin na ang kabuuan ng church ay binibless ni Lord, sinong gustong binibless siya ni Lord? Amen. Sa lahat ng aspeto, sa finances, amen? O sa love life. Amen. Parang konti lang Ayun yung binibless kayo sa love life? Gusto nyo lagi nag-aaway lang kayo na ano? O hindi yung tinutukoy ko na binibless sa love life, maraming girlfriend gano'n hindi gano'n. Okay? Sino ito gustong i-bless ni Lord sa love life din niya? Amen? O, sino gusto dito, binibless siya ni Lord sa pag-aaral niya? O, sino dito rin binibless siya ni Lord doon sa trabaho niya? Kung lahat tayo ganyan, at gusto rin natin, next slide, ng pagsama ng Diyos sa buhay natin, to conclusion po natin, kailangan ayusin natin ang ating mga attitude. Amen? Huwag mo na isipin muna yung ibang tao. Ito tatanungin ko nga kayo. Yung mga nandito ng Tuesday. Pag ba kayo nagmumor nun o kaya nagsasabi ng, tama. Para sa inyo ba talaga yun o may iniisip kayo ibang tao nung time na yun? Kasi tinan nyo after all, hindi naman sasabihin na, kahit tayo umarap kay Lord, hindi niya sasabihin na, ito nga si ganito Kasi bakit? Ikaw yung magdi-deal kay Lord. Ikaw at kay Lord yun, it's between you and God. Kaya ayusin natin. Amen? Ang ating mga attitude. Sa church na ito, I believe, hindi naman talaga tayo perfect. Walang ni isa man sa atin po na nandito na masasabing, perfect na talaga yung ugali, yung attitude. Lahat tayo nasa work in progress. Pero let me tell you this. Kung nakikita natin yung kapwa natin dito sa church, nakaka-offend, o kaya sometimes nakikita natin yung division, imbes na pagsilabin pa natin lalo yung fire na yon, why not tapunan natin ng tubig para hindi na talagang lumaki ang isang bagay na yon. Because a church united cannot be defeated. Amen? Gusto ni Lord maging better ka, hindi maging bitter. Amen? Tayo ngayon ay tumayo lahat and we would like to ask yung manunugtog natin. Can we sing that song muna, yung I'm gonna see a victory? Whatever it is na pinagdadaanan mo sa kapanahunan na to, kung feeling mo parang wala nang pwedeng maging pagbabago, let me tell you that God can change you. Hindi pa huli ang lahat. And kung ano man yung problems and trials na kinakaharap mo sa mga panahon na to, it is not the end. Amen? God is not finished yet sa buhay natin. Come on, let's sing that song. I'm gonna see a
hands kay Lord. I'm gonna And this see afternoon, a victory, for the battle belongs to pagkatiwalaan mo si you, Lord sa lahat ng pagsubok mo sa buhay ngayon, sa attitude mo ngayon na kailangan ma-develop, for the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. come on, say it. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Lift your voices. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Pwedeng kapatid, may battle ka ngayon in your mind. Ang battle ngayon sa mind mo is, may mangyayari pa kayang victory sa buhay ko? Lagi na lang ako nagfe-fail sa attitude ko. Nagfe-fail ako na ipakita na nire-represent ko talaga si Lord sa buhay ko. But take this song to heart, kapatid, na ang Diyos hindi pa tapos sa buhay mo. Nakikita ni Lord, we are a work in progress and He is not finished yet. My hope is knowing that my God is holding tomorrow in His hands. My life, your story, you're not finished. Come on, declare it with your mouth. With me yet. Declare it You're not with your mouth. finished. Hindi pa siya tapos sa buhay mo. My hope is knowing that my God is holding tomorrow in His hands. My life, your story, you're not finished with me yet. You're not finished with me yet. You're not finished with me yet. You're not finished. Come on, as you raise up your hands, let me pray for you. Kung ikaw yon, kapatid, na nangangailangan ng pagbabago sa attitude mo so that you can represent Christ better sa mga kaibigan mo, sa members ng family mo, just raise up your hands right now. Lord, nakikita niyo po yung pagpapakumbaba ng aming mga kapatid na ito na nakataas ang kanilang mga kamay. Lord, kung kami ay nagpapakumbaba, we believe that you will lift us up. Nakita mo, Panginoon, yung pag-amin nila rin, pag-amin namin sa aming mga flaws, mistakes, wrong attitudes. Dalangin ko, Panginoon, mula po sa araw na ito, magkaroon ng pagbabago sa aming mga buhay. Hindi po panandalian na pagbabago,
kundi progressive at tuloy-tuloy na pagbabago, all for your glory alone. Come on, kapatid, right now, as you come and talk to God, can you tell Him mga bagay na gusto mong mabago sa pag-iisip mo, sa attitude mo, all between you and God. Anything na gusto mong sabihin kay Lord, Lord, gusto ko na mabago yung paraan ko ng pananalita. Lord, yung sama ng loob ko, mabilis ako magtanim nun. Lord, madali akong mainggit sa mga tao. Come on, tell it to Jesus. He will change your life. Thank you, Lord Jesus. Lord, we believe na may bunga ang preaching na ito. Inaayos mo ang aming buhay. All for your glory alone. Kaya Panginoon, mula sa araw na ito, makita sa aming buhay ang kapangyarihan mo. Patuloy mo kaming baguhin ayon sa nais mo. Lord, wala kaming ibang papapurihan, papasalamatan sa hapon na ito kundi ikaw lang. Kaya Panginoon, we want to give you all the glory, honor, and praises. Once again, can we sing that song, You're Not Finished Yet? My hope is knowing that my God is holding tomorrow in His hands. My life, your story, you're not finished with me yet. You're not finished with me yet. Thank you, Lord Jesus. We glorify you this afternoon in Jesus' name. Amen and amen. Pwede bang batiin